Magandang umaga po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay walang iba kundi yung justice na nagpalabas ng warrant of arrest laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan na siya nangunguna kasi chairman siya sa division na yun. At siya rin ang justice na kumontra sa piyansa para kay Bong Revilla. So ngayon, ang positioning niya ay kapareha ni Remulla. So ibig sabihin ay kasabwat siya ni Remulla. Pwede. Kasi si Remulla, ang kanyang interest po na gusto niya makulong si Revilla ay para hindi makatakbo mga Revilla ng pagkagobernador sa Cavite. So maglaban-laban ang Remulla at Revilla sa pagkagobernador sa Cavite. Ang isa pa, mas gusto ni Lisa Marcos na makulong si Marcoleta. Para daw hindi tumagan, para akala nila mabawasan yung bilang ng pagbubuto na iko-convict si Sara sa impeachment. So feeling nila pag mabawasan, nakakulong, ay mababawasan din ang bilang ng dami na boboto na kailanganin ng batas. Kaya lang, unfortunately, mayroong isang kaso na ang titulo ay Bayan versus Zamora na kung saan ang pinag-usapan ay sapat ba yung bilang na dapat 16 ba dapat ang bilang sa pag-aproba ng treaty? Sinabi ng Supreme Court, kahit 23 lang kasi umalis sa pagka-senador si Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon, dahil naging vice presidente siya at naging presidente. So ang sagot ng Supreme Court, kahit 23 pang bilang, 16 ang bilang ng senador na natira, 16 pa rin ang basihan na pagbilang. So dito ngayon, pag 16, panalo din si Sara. Hindi nila kaya. Kaya lang namimilit, dami pang ibang mga senador na gusto tanggalin. Pati si Loren Ligarda. Kaya nga nagtatago na si Loren Ligarda sa abroad. Kasama diyan si Alan Peter Cayetano at si Pia Cayetano, tinatarget nila. So mawala si Peter at si Alan. At tinitira din si Robin. So 3 plus Loren Ligarda, 4. At may kaso rin na ipapatong kay Amy. So 5. So may 3 na sa loob. Di ano na, 8 na. Sino pang iba? Sino pang iba na bibirahin nila kung gusto nila? Si Bongo. Maging 9 na. So gusto nila, pag tinanggal na ito, kikwenta uli ng 2/3 ay ibabase na kung ilan ang natitira. Halimbawa, ang natitira ay 16. So ang total si 16 divided by 3 ay 16 is 15 and 1/3. O gawin na lang nila 15. Tanggalin yung isa pa. So magiging 15 na lang senador natitira. So 2/3 of 15 is 10. So 10 lang, guilty na si Sara. Pwede ba gagawin yun? Yan po ay suntok sa puwan, pero pwede nilang gagawin kung makokontrol na Supreme Court. Tapos ito naman si Justice na tinutukoy ko ay si Justice Carl Miranda. With due respect, Carl Miranda, I respect you, but I suspect your actions. Pasensya ka na. Hindi mo ako masasakop ng sub-judice rule nyo kasi wala naman ako kinalaman dyan sa kaso nyo yan. Kay Marcoleta at saka sa ang akin dito is, nais kong sabihin, with due respect to all of you, na wala pong kasong plunder laban kay Marcoleta pero inaprubahan mo. Anong ibig mong sabihin yan? Di may ibig sabihin. Ngayon, alam mo naman na yung Chief Justice sa Supreme Court ay magre-retiro sa November 6. Ngayon. So, pwede mo sabihin na hinahabol mo yun na pwesto. Siyempre, dikit ka kay Lisa Marcos. Pwede kang idikit ni Lisa Marcos kay BBM. I-appoint ka bilang Chief Justice. So, magre-retiro din ng pagka-justice si Amy Lazaro Javier sa November 16, 2026. So, pwede ka rin papalit doon. So, nasuspitsahan kita po kung ano magalaw mo na dapat ang boto mo ay sa kabila pero kabila ka pumunta. Dapat ang boto mo dyan ay walang warrant of arrest kay
Marcolita, pero ginawan mo na may warrant of arrest. Ibig sabihin, nagsisip-sip ka. Tapos pag-usapan naman natin si Bong Revilla. Klaro po ang kaso ni Bong Revilla na dapat magpensa kasi walang kaso. Kung walang kaso, di dapat papensin mo. Ikaw naman, kung ano pa mga dahilan mo, mamaya babasahin natin. So pakinggan muna natin si Carl Miranda na in-appoint pa ito ni Noynoy Aquino. Kung ano sinabi niya tungkol pagpalabas ng warrant of arrest kay Marcoleta. Maling-maling desisyon yan. Yan. Dalang. Composed of Associate Justice Ulit. Sandigan Bayan, 3rd Division, composed of Associate Justice myself, Associate Justice Ronald P. Moreno, and Associate Justice Fritz Brian Anthony M. De Los Santos, issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baluyot Beray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense. Ayan, klaro. Sinabi niya, nagsinuri na niyang kaso. Nakita nila na may probable cause na maaari magiging guilty si Marcolita ng plunder. Pag-usapan muna natin ito. Ang kasong plunder po, ang ibig sabihin ay kailangan na nagkamal ng salapi na hindi bababa sa 50 milyon gamit ang pamamaraan na paggawa ng krimen. Ngayon, tingnan natin ang pera. Ano bang pera na nakamal ni Marcolita? 75 million po galing sa donasyon ni Mike Defensor, donasyon ni Joseph Espiritu, at donasyon ni Aristotle Biray. 75 million lahat. Nagbayad pa yung mga ito ng donations sa taxes. So regular. So anong krimen meron dyan? Unang-una, nagbinigay, wala namang krimen na nangyari. Ano bang tinutukoy yung krimen? Yung ninabag ang Comelec law sa susi? Inabsulto na nga si Marcolita ng Comelec. Pwede bang sabihin sa Salin law? Ang nangyari kasi, sabihin natin na nag-commit siya ng krimen na sa Salin, paglabag sa Salin law, ay nagawa niya pagkatapos makakuha ng pera. Hiwala yun. Dapat, nauna ang krimen bago kumita ng pera. Kaya hindi po pwede sabihin na kung dalawang kaso ngayon ang pagsabihan mo, walang plunder. Ngayon, nagiging innovative kayo. Sinabi ninyo yung pagbibigay ng pera ay may rason at ang opisina ni Marcolita ang rason kung bakit binigyan siya ng pera ni Defensor. Ano pa siya noon si Marcolita? Congressman. Congressman na wala namang pwesto kasi hindi siya kasapi ng anong committee. So walang power, maliban sa pagbubuto sa kung anong batas na gagawin. O kung mayroong budget na gagawin. Maliban dyan, wala siyang kapangyarihan. Hindi siya makapagbigay pabor kay Mike Defensor, kay Joseph Espiritu, kay Aristotle Biray. So kung hindi siya makapagbigay ng pabor, hindi mo pwede sabihin na ang rason ng pagbigay ng pera ay yung opisina niya na congressman siya. Kailan ba binigay? January 8, January 9, January 11 ng 2025. Tapos nag-umpisa ang campaign period, February na. Kaya walang kasalanan si Marcolita. Kahit ano pa sabihin mo. Halimbawa, kung ang nagbigay pala ng pera din ay anak ni Marcolita, may kasalanan ba? Very obvious naman na wala. Habol pa bang anak niya?
Ngayon, ilihis tayo. Ang nagbigay, kaibigan. Sila ni Mike Defensor. May krimen ba? Unang-una, wala namang proyekto. Pangalawa, patapos na yung kanyang termino o opisina bilang congressman. So walang makukuha, wala ka mapapala. So with that, dapat ordinary logic says na walang kaso si Marcolita. Pero ginawa nyo ng kaso. Matindi talaga kayo ng mga justice. Dapat mag-resign na kayo dyan. Dapat pinoprotektahan nyo ang katarungan. Pag nakikita nyo na wala namang kaso, dapat hindi nyo na pinasahan ng warrant of arrest kasi pipirwisyon po yung tao sa warrant of arrest na makukulong kagaya nito na wala man ng kasalanan. Dapat naging maingat kayo. Pero bakit ganun ang action ginawa mo, Carl Miranda? Idodoktor ko, basahin ko yung sinulat mo na decision kay Bong Revilla sa pagtanggi mo na makapagpensa. Ito po ang reason mo. Klaro na walang kwenta ang reason mo. Klaro. So, ibig sabihin po, naghangad ka lang talaga ng pwesto sa Supreme Court. Ito. Sabi mo, Miranda, concurring and dissenting opinion. Sabi mo, sa English, I concur with the ponensya that the petition for bail filed by accused Bryce Erickson Diaz Hernandez, Jaipe de Leon Mendoza, RJ Salvador Damasig, Emilita Capistrano Juat, Juanita Coronel Mendoza, and Christian May del Rosario Pineda must be denied as the evidence of guilt against them is strong. I depart from its reasoning, however, insofar as it equates prima facie evidence with strong evidence of guilt. These two legal standards are distinct. I also respectfully dissent from the ponentious grant of the petition for bail of accused Ramon Bautista Bong Revilla Jr. Yan. Ano ang rason niya? Ang unang rason niya, the grant of the petition for bail of Revilla in the ponensya is anchored on three main premises. First premise daw ay the ponensya posits that there was no narration in the testimonies as to how Revilla facilitated the inclusion of the project for its funding. Walang binanggit ang mga testigo kung anong ginawa ni Revilla para magkaroon ng proyekto na ganun. Sabi niya, it appears, nakikita na yan ay nakaangkla sa pangangailangan ng pruweba na dapat si Revilla ay sumali o nagpartisipar sa proseso sa paggawa ng budget na isinama ang project na ito. Ang ayaw niya yan. Ayaw niya tanggapin yan. Second, at naglagay din ito ng mabigat na bagay sa circumstansya na kung saan ang malversation ng public funds ay nag-occur during the implementation of the project. So, ibig sabihin, kinukontra niya dito yung argumento ng dalawang justice, hindi mo pwede sabihin na may malversation. Bakit? Ang malversation po ay pagnanakaw ng pera ng pamahalaan. Ngayon, yung pera na pinag-usapan na binigay ni Roberto Bernardo kay Revilla ay 375 million galing sa mga kontraktor. Ano ba yung mga kontraktor? Di ba pribadong tao? Hindi pera ng gobyerno. Kaya balik ka niya man doon. Klarong-klarong mali ka doon, Carl Miranda. Third, sabi niya, ay nagsasabi lang yan na ang pruweba sa kay Revilla na siya ay pumayag na makipag-conspire o makipag-utsabahan sa malversation ay magpapakita na wala ng ebidensya. Kasi nga private funds. Siyempre, wala nang ebidensya kasi private funds. Dapat ang kinaso nyo kay Revilla ay bribery. O indirect bribery. So sabi niya, with all due respect, the other side is unable to adopt any of the foregoing premises. Sinadya mo yan eh. Kahit sinong ordinaryong abogado, mali ka rito sa ginagawa mo. Carl Miranda. Sabi niya, the forensic interpretation of the terms facilitated and cost appears to be restrictive. Dapat lang mag-restrict ka. Kasi pabor sa akusado yan. Pag gano'n ang ginawa mo, restrictive against the state. But with full flexibility in favor for the accused. Dapat gano'n naman ang prinsipyo natin.
So sabi mo, i-understand in their ordinary meaning, neither of these terms requires direct participation in every stage of the process leading to the desired outcome. Kasi wala ngang ebidensya, kahit sa sinong testigo doon, walang nagsalita na kasama si Revilla o Bong Revilla sa kutsabahan. Hindi nga man nakikita mukha ni Bong Revilla doon eh. Nasali na lang daw siya kasi sa aligasyon na yung isa sa ibang pera na binigay kay Bong Revilla ng 375 million ay nanggaling doon. Kailan problema, pag binigay mo na doon, total na, hindi mo na maihiwalay kung alin doon ang proyekto. Alin doon ang hindi kasama sa proyekto. Thus, the allegation and information that Revilla facilitated or caused inclusive subject project in the General Appropriations Act does not necessarily require proof. No! Dapat may prueba ka na nagpartisipar si Bong Revilla sa makasiguro na yung may sama sa batas ng budget yung project. At kailangan may pakita na personal na inasikaso ni Bong Revilla. Eh walang ebidensya. Sabi ng mga dalawang justice, walang ebidensya tayo niyan. Hindi natin pwede sabihin yan. Alangan naman mag-isip tayo. So unfair kay Bong Revilla. Kaya nagdesisyon ng dalawang justice, payagan magpensa. So nakita niyo na kung gaano kakitid ang utak ni Carl Miranda. Walang kwenta talagang taong ito, ginagamit lang. Halata naman na nagpapalakas ka kay Lisa Marcos para i-appoint ka ng Chief Justice o di kay Justice Supreme Court. Grabe ka. O yan, pinakita ko lang yan. Ano pa bang gusto natin ipakita? Pinakita natin yung pag-anunsyo ng warrant of arrest. O ipakita natin yung anunsyo ni Remulla. Nagalit siya sa dalawang kasama ni Justice Carl Miranda. Nagkabayaran daw. Ito, nagkabayaran, madaling sabihin. Pero wala namang ebidensya. Para kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mukhang trinabaho raw ang pag-grant sa bail petition ni dating Senador Bong Revilla. Nakabayad man ng piyansa, ikinanta ng Ombudsman na di pa raw bayad ang dating senador sa civil liability mula sa pork barrel case. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Rez Calata. So, galit si Remulla. Ni Ombudsman Jesus Kunwari ng galit mo kasi gusto mo nang palabasin si Revilla Crispin Remulla na mapagbibigyan ng Sandigan Bayan ang petition for bail ni dating Senador Ramon Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa kanyang radio program, sinabi ni Remulla na tila tinrabaho ang paggarantiya kay Revilla na makapagpiyansa. Matatanda ang Biyernes, July 31, ng pagkalooban ng korte ng pansamantalang paglaya si Revilla matapos maglagak ng 1 million peso bail. We predicted this to happen. Alam na namin to, meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito na nakikipaglaban na para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. Una nang sinabi ng Ombudsman na hahamunin nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Bagamat nirerespeto nila ang desisyon ng Anti-Graft Court, handa silang gamitin ang lahat ng legal remedies para patunayang matibay ang kanilang ebidensya sa papel ni Revilla sa umano'y questionableng proyekto. Sa panig ng Malacanang, nirerespeto din daw nito ang desisyon ng Sandigan Bayan. Sa kanyang social media, nagpost naman ang dating senador ng picture kasama ang kanyang pamilya at sinabing God is good. Samantala, pinalutang din ni Remulla sa kanyang radio program ang usapin sa hindi pa nababayarang civil liability ni Revilla matapos ma-acquit sa kasong plunder kaugnay ng paggamit ng pork barrel funds. May incident pa tayo sa Sandigan Bayan. Okay. Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 bakit hindi ka magpapile ng petition, motion? Dapat nag-file kayo ng motion, trabaho yan. Pati mo ginagawa trabaho mo. Crispin Remulla. million na pinababayad nila. Kasama niya sa judgment of acquittal, pinasusoli sa kanya yung pera. Hanggang ngayon, hindi pa nasusoli yung pera. Kaya ayon sa Ombudsman, dapat magkaroon ng whole of government approach para matuldukan na ang korupsyon sa bansa. It has to be a whole of government approach Yes. to solve the problem of corruption. Kami Yeah. sa Ombudsman, Kwento ka ng we raise the kwento. standard of reasonable Ikaw nga marami kang flood control project na bago ka mag-ombudsman Hindi ka pa nga nakapag bigay ng mga resibo mo
certainty of conviction before we file a case. Tapos, nung DOJ ka, marami kang confidential fund, 1.5 billion, hindi pa mga hindi mo pa na i-liquidate, hindi pa na parisibuhan. Hindi pa na paliwanag kung paano mo nagasto. Tinaas na namin ang standard. Hindi weaponized ang ito. Hindi weaponized ang trabaho Evidence-based. namin. Evidence-based. Evidence-based. Ngayon, hindi lang kami yan. The other half of it is the judiciary. Makikipag-usap daw si Remulla kay Chief Justice Alexander Hesmundo kaugnay dito. Para sa Agenda Weekend, John Riz Galata, Billionario News Channel. Yan. Kinlaro ko na yan na wala kayong kaso laban kay Mercolita. Ngayon kay Bong Revilla, wala rin kayong kaso. Kasi bakit? Dapat na kinaso nyo kay Bong Revilla ay indirect bribery, hindi malversation. Paano mag-malversation? Ang pera na pinag-usapan ay binigay ng kontraktor. Ang kontraktor hindi gobyerno. So walang pera ng gobyerno na involved. Dapat ang binigay ninyo kasong suhol. Ito yun po yung indirect bribery. Ang bobo naman ninyo. Buying? Ano ngayon? Si Permin, Gamuya Malesa. Lalo ka ng lumalala. Tama po ako, nasa tama lang ako si Permin. Ngayon kung hindi mo intindihan, pwede kang huwag makinig sa akin. Kasi hindi mo pala naintindihan ang nangyayari. Kung ang kakampi mo si BBM, huwag ka na makinig sa akin. Sa Irili po, style mo, bulok kang buhing Remulla. Graceland, kawawa, mga pilit kinakakasuhan. Dahil sa mga kita mo kinakasuhan, basta si Joel Villanueva nang bumaliktad, hindi na kinasuhan. Si Jesus Cudero nang bumaliktad, hindi na kinasuhan. Si John C. Good morning, Dr. Toto Kausing. Helen Baguio. Diyan na muna tayo ha. May gagawin pa ako ng mabigat na trabaho. Maraming salamat po. Paki-like, paki-share. At laging tandaan, walang api kung walang magpapaapi. At tandaan lagi, sinasabi ng the greatest Ilocano singer na si Freddie Aguilar. Sabi niya, walang magwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Maraming salamat. Laban! Laban lang tayo, laban. Kahit anong bigat ng buhay, anong bigat ng sitwasyon, tuloy lang ang laban. Ituloy lang hanggat wala ka nakitang kalsada na malinaw, tuloy ka lang po. Maraming salamat po.